Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng unang Samuel, 1 Samuel chapter 22, beginning verse 1 to 5. First Samuel chapter 1 beginning verse 1 Samuel chapter 22 beginning verse 1 to 5. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Mula roon nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin ko sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Huda." Sumunod naman si David at siya nagpunta sa kagubatan ng Heret. Ang Diyos po magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayo. Puro biglaan po ito. Dahil supposedly yung pong atin pong tagapagsalita ay nangailangan po na siya ay mag-isolate, bagamat siya po ay negative dun po sa swab test. Pero dahil po sa protocol natin sa church na kapag meron kang kasamahan na may symptoms, kailangan na pati ikaw ay mag-ingat, huwag ka muna umattend. So, yung papalit po sa kanya, nagkataon po na kahapon ay sinabi rin po sa akin na, "Pastor, hindi ako pwede kasi yung kasamahan ko sa opisina na magkasama kami sa shuttle service namin, lumabas yung resulta. Hindi maganda, kaya kailangan ko rin na mag-isolate." So, kaya po ako po yung nakatayo ngayon, kaya pagtiyagaan niyo po akong Napasok na ba yan, ha? Meron ako, pinasa ko na. May PowerPoint po, pero dahil po sa mga hadaliang senaryo, hindi ko alam kung nakuha na ni Daniel. Mabilis naman po si Daniel, nararatel lang pagka ganyan naghahadali. Sinabi po ni Napoleon Hill, "A quitter never wins, and a winner never quits." Ang mga tao daw po na, alam niyo yung quitter, yung umaayaw, hindi nagwawagi, at yung mga nagwawagi ay hindi umaayaw. Isa ito sa mga pananalita ni Napoleon Hill na nagamit ng marami pong mga tao at mukhang maganda po ang ibig sabihin ng lahat po ng ito. Kaya hindi naman po ay dinagdag niya po sa kanya pong mga quotation na nabasa ko po nung isang araw ay ito, ay probably your biggest opportunity is right where you are. Ang pinakamaganda raw na pagkakataon sa atin ay maaaring doon sa kinalalagyan mo ngayon. Nangangahulugan po na pwede po na ang pandemya na ito ang pinakamagandang pagkakataon natin para maparangalan ng Diyos. Maaaring ang pandemya na ito ang pinakamatibay mong testimony na ang Diyos ay pwedeng paglingkuran kahit na po may panganib sa kalusugan.
Mismo po si Pablo ay sinasabi niya, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Maging kamatayan man. Kung yung sakit nga hindi pa dumarating, yung virus hindi pa dumarating, tapos katatakutan mo pa, paano pa yung kamatayan? Pero sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Pwede ba nating palakpakan po ang Panginoon? Amen. Maaari pong sa mga ganitong pagkakataon, marami po sa atin ay dumadaan sa mga sitwasyon na hindi natin maunawaan at nahihirapan po tayo. Na para bagang hindi natin kayang magpatuloy. Ang mga binasa po nating talata sa 1 Samuel 22 ay patungkol po kay David. Hindi pa siya hari during that time. But he was already anointed by Prophet Samuel. Mula po sa pagiging isang tagapag-alaga ng tupa ng kanyang pamilya, si David po ay magiging tagatugtog nitong si Saul. Pagkatapos po ng maraming mga sitwasyon na kanyang dinaanan, magmula po ng itong si David ay mapatay niya si Goliath, ay unti-unti po ay dumating yung promotion sa kanyang buhay at napalapit po siya kay Haring Saul, at sa katotohanan, hindi lamang siya basta napalapit, kundi siya po ay naging manugang nitong si Haring Saul. Habang tumatagal po ang buhay nitong si David sa loob ng kaharian, siya po ay naging tagapanguna ng ilang mga ng kanyang grupo para po labanan ng mga kalaban ni Haring Saul. At marami pong mga tagumpay ang kanyang inabot habang siya po ay nanduroon sa kaharian ni Haring Saul. Di lamang po yon, ang awitin po, yung chorus, ay pumapailan lang sa marami pong mga pandinig ng mga taga-Israel. At ang awitin po ay ganito: si Saul ay nakapatay ng 1,000, si David ay 10,000. Tens of thousands. Nang ibig sabihin po noon, ipinapakita na yung hari nila ay makapangyarihan, pero mukhang mas malakas at makapangyarihan si David. At dahil po doon sa kasikatan ni David sa buhay ng maraming mga Israelita, si David po ngayon ay napuntiriya na nito pong si Saul. Gusto niya na itong ipapatay. At ngayon matatagpuan natin si David. David wanders. He became fugitive. Number 1 on the wanted list ni Haring Saul. Siya ay tumakas. At sa mga lugar na pwede siyang mamahinga at matulog, marahil napakababaw ng kanyang tulog. Sino po nakaranas sa inyo noon na parang kaluskus lang o galaw lang ng pusa nagigising? Meron ba kayong alam na ganon? O yung talagang paghiga nyo, tanghali ng bangon nyo? Alin po sa dalawa? Marahil yung pong mga dumadaan sa problema, pero sa tingin ko naman po, mukhang hindi naman kayo namumroblema, no? Kaya hindi nyo po alam yung sinasabi ko. Yung mababaw yung tulog, na kapag ka po may konting lagabog, may konti kang nadinig, bumabangon ka, ano kaya yun? Ano kaya yun? Na hindi mo naman dating inaalala. Si David po, dahil siya ay handang patayin nito pong si Haring Saul, siya po ay nagtago. Just 2 to 3 years ago, he was just watching sheep. Siya po ay tagapag-alaga lang ng tupa. Pero dumating si Propeta Samuel, siya po ay pinahira ng langis. So David went from serenading sheep to serenading Saul. Dito po pumasok yung pagkakataon na ito dahil po si David ay isang mahusay na mga awit. Siya po ay tumutugtog kay Haring Saul nung panahon na yon. Alam niyo po, naka-6 na attempt na ng murder ito pong si Saul. Hindi pa rin po yun iniintindi nitong si David.
Pero dun sa pang-anim, mukhang nagising na siya. Mukhang hindi na biruan to, mukhang papatay na ako. Sapagkat nung sinibat siya, nakailag lang siya. At yung sibat ay tumusok doon po sa lugar na kung saan ay yung kinasasandalan niya. Nakailag, nakaiwas po siya sa tiyak na kamatayan noong panahon na yon. Gusto siyang patayin ni Saul. Pero saan siya pupunta? Where else can he go? Kung pupunta siya sa Bethlehem, nanduro ng kanyang pamilya. At dahil galit sa kanya si Saul, madadamay ang kanyang pamilya. Meron po ba kayong alam ng mga tao na gano'n? Ikaw yung hindi niya nakasundo, pero pati yung buong pamilya mo, idinamay na. May kilala kayong gano'n? Wala. Ang babait naman ng inyong mga kaibigan at kamag-anak. Pero yung iba nakaka-relate siguro sa akin. Sa iyo galit, pero pati sa asawa mo, idinamay, ayaw nang batiin. Pati yung anak mo, bata-bata pa, walang kinalaman, sinisibangutan na rin. Nakaka-relate po ba kayo sa sinasabi ko? Marahil po sa buhay ng bawat isa sa atin, dumadaan po tayo sa mga ganitong pagkakataon. Di siya pwedeng pumunta sa Bethlehem, nanduro ng pamilya niya, alam niya madadamay ang kanyang pamilya. Ano ang pwede niyang gawin? Kung pupunta naman siya sa lugar ng kaaway ni David, mas lalong delikado. Kapag pumunta siya sa mga kaaway niya, kaaway ni David, yun ay kaaway din talaga ni Saul. Ngayon, doon sa kaharian, sa Jerusalem, isa lang ang papatay sa kanya, si Saul. Pero pag pumunta siya sa kampo ng kaaway, mas lahat kalaban niya sa lugar na yon. But, the enemy camp becomes an option later. As of now, he chooses another hideout. Saan siya nagpunta? He goes to the sanctuary. This very morning, gusto ko pong ituro sa inyo ang mga bagay na ito. A quitter to greatness. Mula sa umaayaw hanggang sa pagiging dakila. Nang ibig sabihin, pwede pala na nangihina na tayo at umaayaw na tayo, pero pwede pa rin tayo magtagumpay. Amen. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, hindi ako quitter. Hindi tayo aayaw. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tatlong bagay po ang makikita natin dito. First is the quitter's attitude. Second is the quitter's aptitude. The third is the quitter's altitude. Attitude, aptitude, altitude. Friday po ay meron pong prayer gathering ang JR Manila at ako po ay sinabihan na ako ang magturo. At ito po yung tinuro ko sa kanila. At dahil po biglaan uli, hindi naman po ako pwedeng magturo nang hindi ko napag-aralan at hindi ko na ipanalangin. Kaya ito po yung gusto kong dalhin po sa inyo. I hope makakatulong po ito sa bawat isa sa atin. Let's look at the quitter's attitude. Ano ba ang pag-uugali ng mga tao pong umaayaw? Sabi po ng verse 1, David went to Nob to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, "Why are you alone? Why is no one with you?" Sa verse 2, David answered Ahimelech the priest, "The king charged me with a certain matter and said to me, 'No one is to know anything about your mission and your instruction. As for my men, I have told them to meet me at a certain place. Now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread
or whatever you can find. Nang dumating itong si David, siya ay sikat na noon bilang isang mandirigma, pero ngayon siya ay isang takas sapagkat papatayin siya ni Haring Saul. Meron siyang death threat mismo sa kanilang hari. At ang una niyang pupuntahan para pagtaguan, panandalian, ay ang sanktuaryo, ang templo. Pagdating niya sa templo, si Ahimelech ay nanduroon. At si Ahimelech, na siyang saserdote noong panahon na yon, ay nanginginig sa takot, bakit nandirito ang mandirigma ng Israel? Bakit nandirito ang manugang ng Haring Saul? Ano ang ginagawa niya rito at bakit nag-iisa? Kaya ay may surveillance sa akin. Ano kaya ang gagawin niya? Kaya naman po, nung pagkakataon na yon, ito pong si Ahimelech ay may pangamba sa kanyang puso nung pagkakataon na yon. Ano ang quitter's attitude? The first thing is this. Yung mga quitter ay ganito. They go to the right place with wrong motivation. Go to the right place with wrong motivation. Tumutungo sila sa tamang lugar, meron silang maling motibasyon sa kanilang puso. Parang ganito po, pupunta ka sa church, hindi para sambahin ang Panginoon, meron ka pang ibang gustong mangyari. Marahil po nung mga nakakaraang mga panahon, matagal ng mga panahon, nakakabalita tayo na kaya lang pala aatin para maraming makilala sa church, para yung kanyang network ng kanyang mga ibinebenta, makabenta sa church. Nasa tamang lugar siya, pero mali ang nasa utak niya. May alam po ba kayo na ganun? Pag pumunta tayo sa church, isa lang ang motivation natin. Maparangalan at masamba natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. The quitters go to the right place with wrong motivation. At nung siya tinatanong na ni Ahimelech ng saserdote na ito, alam nyo, nagsimula na siyang magsabi ng mga kasinungalingan. Umabot po ang PowerPoint. David resort to mistruth. Alam niyo, nakakasurpresa ito eh. Alam natin si David, he was spotless. Kalmado po siya. Nung siya magdala ng merienda sa kanyang mga kapatid, inabutan niya yung mga kapatid niya, nakahilera doon, sapagkat tinutuya ni Goliath. Tinutuya ng higanting si Goliath. Si David ay inutusan lang ng kanyang ama. Dalan mo ng merienda yung mga kapatid mo, nanduro sa digmaan. Nung dumating doon si David, wala naman siya ibang intensyon, sumunod lang siya sa ama niya. Sabi ng mga kapatid niya na mga sundalo, mga mandirigma, mga veterano sa digmaan, sabi sa kanya, anong ginagawa mo rito? Bakit mo iniwanan yung tupa ni ama? Dapat nandurong ka. Nilibak siya ng kanya mga kapatid. Ano, gusto mo makapanood dito? Gusto mo makapanood ng labanan? Ang sakit nun kay David. Inutusan na lang siya. Pero si David kalmado. Hindi lumaban sa kanyang mga kapatid. He kept his cool. Nung siya ay sinisibat ni Saul, nung siya gustong patayin ni Saul 6 na beses, kalmado lang din siya na umalis sa harapan nitong si Saul. Pero ngayon, sa harapan ng saserdote, nagsisinungaling. May kilala ba kayong ganun? Sister, kumusta ka na? Di na kita nakikita sa church. Brother, kumusta ka na? Hindi ka na namin nakakasama. Ay naku, huwag mo akong intindihin. Ako'y napakalapit kay Lord. Hallelujah. Ano po? Meron ng pagsisinungaling.
meron ng sinasabi na dahilan na hindi yun ang totoong dahilan. Hello? Maging kayo po nandito sa aming online streaming. Ano ang idinadahilan nyo? Yan ba ang totoo nyong dahilan? Gusto ko pong maunawaan nyo ito. Maging ang mandirigma na si David, umabot sa yugto na para mapagtakban lang ang totoo niyang sitwasyon sa pagtakas. Iba na ang sinabi niya sa saserdote na si Ahimelech. Si David ay humingi ng makakain. Gutom na siya. Nag-iisa siya naglakbay. Meron bang makakain dyan? Alam niyo po, bawat araw ng pamamahinga, yung Sabbath day, ang saserdote po ay nag-aalay ng 12 loaves of bread. 12 tinapay po na malalaki yon. Inaalay niya po sa altar. Wala pong pwedeng kumain nun. Yung saserdote, pwede niyang kainin yon, pero kailangan pang lumipas ang 7 araw, pang 8 araw, sa kanya palang makakain yung tinapay na inoffer sa altar. Kayo po, pang 8 araw yung gardenia, kinakain niyo pa? Pagpunta po ako sa Walter Mart at bibili po akong gardenia, alam niyo ba ang una kong tinitingnan doon, yung expiry? Usually ang expiry, hindi naman nung dumating ka, nakahilera na doon yun. And usually, dumating yun mga 1-2 araw. At magugulat ka, mga 5 araw na lang. Totoo po? Pagka po ba lumagpas na yung medyo puno na kayo ng panghihinayang, sayang naman to. Pwede pa. Isipin nyo yung tinapay. 7 araw na sa sanktuaryo. Saka palang kakainin sa pang-8. Si David ay humingi ng tinapay. Pero dati nasa kaharian siya ni Haring Saul. Sagana sa tinapay sa lugar na yon. Sino naman ang may gusto ng lumang tinapay? Isa pa, si David ay hindi saserdote para makakain ng tinapay na yon. Pero dahil humingi siya at nagugutom siya, binigyan siya ni Ahimelech. Di natin alam yun nasa puso ni Ahimelech during that time. Did he violate the law? Pwede niya sigurong gawin na baliwalain ang kautusan sa templo para ang nagugutom na si David ay mabusog. David took the bread and ate it. Kinain niya po ito. At ngayon, si David ay humihingi, meron bang sandata dyan? Sabi niya, ang nandirito, yung kay Goliath, yung napatay mo. Now look at this, ang isang tao na umaayaw at palayo sa Diyos. Yung dati na pananampalataya niya, iba na ang pinangahawakan niya. Pag-aralan niyo po ito. Si David, nung yung kampo ni Saul ay haharap kay Goliath, tandaan niyo po ito, lahat ng mahuhusay na mandirigma ni Saul, hindi makalaban kay Goliath. Si David ang haharap kay Goliath. During that time, ang kailangan lang ni David ay pananampalataya sa kanyang Diyos at saka tirador. At ang kaharap niya ay higante at may malaking espada at sandata. Puno ng baluti sa katawan. Pero haharapin niya ito, puno ng pananampalataya at tirador lang. Pero ngayon, dahil siya palayo sa gusto ng Diyos na mangyari sa kanya, patakas siya sa kanyang Haring Saul, kailangan niya na ng sandata na hindi nagamit ni Goliath sa kanya. Minsan, pagpalayo tayo sa kalooban ng Panginoon, sandata ng kaaway ang gusto nating gamitin sa buhay. Narinig niyo ba yon sa online? Anong sandata ngayon ang inyong ginagamit? Go to the right place with wrong motivation. Ito ang isang attitude ng quitter. Ahimelech
had given David bread. Now, David wants a blade. Pumasok sa sanktuaryo, humihingi siya ng tinapay. Tandaan niyo po ito, ang church ay ganito. To the spiritually hungry, we give them the bread of life. But, to the fugitives, sa mga lumalayo sa Panginoon, marahil hindi kayo yon na nasa online, marahil hindi rin kayo yon na umaatin ngayon, pero maaaring yung iba, makaka-relate kayo sa sinasabi ko. To the fugitive, the church offers the weapon of truth. Sandata ng katotohanan. Kaya pag nasasaktan ka sa salita ng Diyos, sandata ng katotohanan ang naririnig mo. At dapat magpasalamat ka, pati ikaw na nasa online streaming, kung ikaw ay nasasaktan. Pasalamat ka sapagkat ang sandata ng Panginoon tumusok sa iyo. Babaguhin ka nito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ano pa ang ibang attitude ng isang quitter? Yung isang quitter po, una, they go to the right place with wrong motivation. The second thing is this, they go to the wrong place with right motivation. Nakita po natin si David sa kanyang pagsisinungaling dun sa lungsod ng Nob sa lugar ni Ahimelech. Nob is the city of the priests. Ang lugar na ito ay isang dakong banal. Pero ang meron si David nung oras na yun ay magsinungaling. Wala siyang posisyon sa lugar ng templo. Wala rin siyang posisyon ngayon doon sa sundalo o doon sa mga mandirigma ni Haring Saul. Wala na rin siyang kaibigan noong oras na yon sapagkat ang nag-iisa niyang kaibigan na si Jonathan na anak ni Haring Saul ay pinili ni Jonathan na maiwan sa kanyang daddy. No place to go. David gets worse before he gets better. Nasa wilderness siya ngayon. He was disconnected. Alam niyo po, ang mga taong palayo sa Diyos, lumalayo rin siya doon sa mga taong makakapagpainit ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung mga taong pwede magpainit ng kanyang pananampalataya ay lalayuan niya. Si David, ito ang kanyang sitwasyon noong panahon na yon. Maaaring hindi kayo ito. Nakatakas siya at saan siya pupunta? Siya po ay pupunta sa lugar ng kaaway. He escapes to Gath. Alam niyo ba yung Gath? Ito ay ang hometown ni Goliath na kanyang napatay. Pupunta na siya sa teritoryo ng mga kaaway. Under the normal circumstances, you will not go in to the land of the giants. Alam niyo po, pag maayos ang buhay spiritual nating mga mananampalataya, hindi ka sasama doon sa mga taong masasama. Totoo po ba yun? Amen? Under the normal circumstances, ang gusto mo nakausap, mga kapwa mo mananampalataya. Pero pag nanlalamig ka na sa Panginoon, bumabalik ka sa dati mong katsismisan. Totoo po ba yun? Siyempre, hindi kayo makarelate. Wala dito nun eh. Nasa ibang dako ng daigdig yun eh. Pumunta siya sa lugar na yon ng Gath. Kaaway ito ni Saul, kaaway din ito ni David. Now, tingnan po natin. Ngayon, may common enemy na sila. Kaya siya pumunta ron, pwede niya sabihin na ganito, di ba galit kayo kay Saul? Ako galit din eh.
Kaya meron na tayong parehas na kaaway. Pwede na tayo magkasundo. Nowhere to go, he goes to the only place he can. The place where no one goes. Because nothing survives. Ito ang lugar ng kanyang mga kaaway. And David panics. He's a lamb in a pack of wolves. Nanduro ng malalaking mga tao sa land of the giant. Matatalim ang kanilang mga sandata, matutulis ang kanilang mga sibat. Gusto sana natin si David nung pagkakataon na iyon ay manalangin uli sa kanyang Diyos at sabihin, Panginoon, ikaw na lang pag-asa ko. Pero sa senaryo ni David, sa kanyang paglayo, sa kanyang sariling bayan at sa kanyang mga mahal sa buhay at sa sanktuaryo, papunta siya lalo sa mga problema ng buhay. So he takes matters in his own hand. Alam niyo ba ang ginawa, nung makita ni Haring Akis si David, tapos narinig ni Haring Akis yung mga bulungan ng mga sundalo niya. Si Haring Akis ang hari doon sa lugar po na yun ng Gat. Hindi ba ito yung David? Na ang awitin ay, si Saul nakapatay ng 1,000, itong si David nakapatay ng 10,000. Aba, kakaiba to. Bakit? Nandito siya sa lugar natin. Nung naulinigan niyo ni David, ano ginawa ni David? Nabasa niyo ba yun sa banal na kasulatan? Ano ginawa niya? Pinatulo niya yung laway niya patungo sa balbas niya. Alam niyo yung arte na ano po? Tapos, dun sa pader, pari nagdadrawing siya, saka yung para, alam niyo yung mukhang, wala na sa ulirat? Tingnan niyo po si David. Dahil sa patuloy niyang paglayo, nakarating siya sa sitwasyon na maingatan lang niya yung sarili niya, umaarte siyang may toyo para maalis ang atensyon sa kanya o makakuha siya ng atensyon na hindi siya dapat intindihin. May mga tao po na gumagawa na lang ng paraan sa sarili para hindi intindihin ng iba. Hello, are you there? Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Si David nagmukhang loko-loko. Aba, sipin mo naman, pag pupunta ka rito ng Sunday, bihis na bihis ka. At bago ka makaalis sa harapan ng iyong salamin, kahit hindi na uso ang lipstick dahil sa face mask, pero panay pa rin ang arte mo sa harapan ng salamin. Pag nalayo ka sa Diyos, kahit ano na lang suot. Araw ng linggo, kung ano na lang suot mo. Hello, hindi rin ba kayo? Nakigaya ka na rin sa punit dito, punit dito, punit dito, punit. At ang sabi mo, in. May kilala ba kayong ganon? Siyempre wala. Kasi makakakilala nyo puro mga banal, Tingnan nyo nga si David. Mukhang may toyo na. Alam niyo ba bakit umarte si David na para pong epileptic? Ang dating niya po yung para epileptic, nanginginig, tapos po tumutulo laway. Kasi po, may paniniwala ang bayan na yon ng Gat na kapag epileptic, sinasapian ng dyablo. At kapag sinasapian ng dyablo, nababaog ang lalaki, nababaog ang babae. Kaya iyon ay hindi nila iniintindi nung panahon na yon. At ang paniwala din nila, yung mga tao na ganon, dahil sinapian na ng dyablo, nagsususukayon dahil sila ay parang mga hayop. Nakarating si David doon sa sitwasyong pinakamababa dahil sa pagtakas niya sa Diyos.
hindi naman yun ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Mamaya makikita niyo yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. I don't know if you can relate to the story of David. Nowhere to go, so he goes to the only place he can. Sabi natin kanina, to the place where no one goes because nothing survives. He goes to the desert, he goes to the wilderness, and he finds the cave of Adullam. Siya ay nakarating sa kuweba ng Adullam. Ang kuweba ng Adullam ay kuweba ng maraming mga mananampalataya sa ngayon. Kuweba na kung saan ito yung kanilang kaligtasan. Ito yung kanilang pinangahawakan. Maaring ang pinangahawakan nila ay ang kanilang vaccine. Maaring ang pinangahawakan nila ay ang kanilang bank account. Maaring ang pinangahawakan nila ay ang kanilang career. Gusto nilang maabot yung pinakamataas. Gusto nila sumikat. Gusto nila na kung saan ay makilala sila. Ang mga kuweba na ito ay katulad ng kuweba ng iba. Laging hinahanap gaano nakarami ang likes at reaction sa kanilang mga post. Pero tayo, ang gusto natin na reaction at likes ay yung likes at reaction ng Diyos na siya'y nalugod sa bawat isa sa atin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Come on! Quitter's attitude, the quitter's aptitude. Ano yung aptitude? Ito yung mga pwede mo pang gawin. Mula sa iyong sitwasyon, meron ka pang magagawa. Hindi po komo ang isang tao ay bumagsak ng napakalayo at nalayo ng uso sa Panginoon. Wala nang pag-asa. May pag-asa ka pa rin. Ikaw na nasa live streaming, malaki ang pag-asa mo. Makakabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. David left God and escaped to the cave of Adullam. Sa lugar na kung saan tahimik siya. Sa lugar na ang tingin niya, ito ang pinaka-safe na lugar. Ang atin pong mga kapastoran, not only in JRM, pero naririnig ko rin po yun sa ating mga senior pastors and even sa body of Christ. Yung mga pastor sa body of Christ, nasasabi po nila, alam nyo, pastor, ang karanasan namin ngayon, ang dami ng ayaw talagang umaten, na kontento na lang na nakakasamba sila sa pamagitan ng online. Ganda po ng usapan namin kahapon sa repressor course ng DNG. Alam niyo po, isang nasa puso. Ang nasa sa puso nila, iba pa rin yung magkakasama na nag-uusap patungkol sa salita ng Diyos. They love it. Si David, tumakas siya ng gusto, palayo ng palayo ng palayo. At dito sa kuweba ng Adullam, iuunat na niya ang kanyang katawan. Mahihiga siya sa maduming lugar na nung unay nahihiga siya sa magandang kama doon sa lugar ng hari sapagkat ang kanyang asawa ay anak ng hari. Pero ngayon, kasya na sa kuweba ng Adullam. Wala siyang sariling closet doon. Ang dala lang niya na damit ay yung suot-suot niya ng tumakas. Ano na ang kalalagayan ni David? Ang gagawin niya na lamang po, sasabihin niya, ang sarap ng pakiramdam dito. Malamig pala ang kuweba na ito. Para ka na rin naka-aircon. Wow! Alam niyo po ang mga taong palayo ng palayo sa Panginoon. Lahat ng ginagawa niya, sasabihin niyang maayos yun at maganda. Na nung dati, hindi naman yun para sa kanya. Meron po ba kayong sariling Saul? Yung Saul na ito, ang siyang nag-alis sa inyo doon sa kalalagayan nyo, o yung Saul na yon ay kayo mismo? Hello? Kayo po na nasa live stream, meron ba kayong sariling Saul o ikaw ang gumawa ng sarili mong Saul na nasa loob mo?
Do you have your own Saul? At dahil sa iyong Saul na ito, babaliktarin mo na ang katotohanan at yung salita ng Diyos ay i-interpret mo doon sa paraan na papabor sa iyo. Like David, we seek refuge in God sa lugar ng mga giant. Katulad ni David, nung pagkakataon na yon, nasa lugar siya ng mga higante. Magigising na lang siya uli, nasa Cave of Adullam pa siya. At sa Cave of Adullam, ang quitter's aptitude ay ganito. You need a realization. Sabi ng verse 1a, 22 verse 1a, David left Gath and escaped to the Cave of Adullam. I suggest, maski kayo po nandiriyan sa online, make David as your teacher today. Kung ayaw nyo sa akin, si David na sinasabi ko sa inyo, gawin yung tagapagturo ngayon sa inyo. Ano matututunan natin kay David habang nasa loob ng Cave of Adullam? He goes wild, pero sa mga susunod na mga verses, makikita natin, may mga taong pupunta sa kanya, 400 of them, mga lalaki lang, hindi binilang yung mga kababaihan at ang mga kabataan. Yung mga kasama niya doon, punong-puno in distress. 3 days, nandoon lahat ang mga punong in debt, punong-puno ng utang. Lahat nung walang pag-asa sa buhay, yun na yung kasama niya. Pagpalayo ka sa Panginoon, palayo ka sa gawain ng Diyos, ang makakasama mo na yung mga taong malayo na rin sa Diyos. Hello? Si David po, palayo ng palayo. Pero doon sa lugar na palayo siya ng palayo, doon din siya sisimulang kausapin ng Panginoon. Kaya ikaw, sa kinalalagyan mo ngayon, right where you are, maaaring nasa bahay ka, maaaring nasa trabaho ka ngayon, o maaaring nandoon ka sa mga kaibigan mo na ayaw ding sumamba sa Diyos. Gusto kong sabihin sa iyo, sa lugar mo na yan, dyan ka pupuntahan at kakausapin ng Panginoon. What you need to have is a realization. Ito ba talaga buhay ko? Ito ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko? God is the God of second chance. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Have you tripped along the way? Bumagsak ka ba? Kahit ilang beses kang bumagsak, pwede kang itayo ng Panginoon. The steps of a good man are ordered by the Lord. Though he fall, he shall not utterly cast down. For the Lord upholds him with his hand. Hawak pa rin siya ng Panginoon. The righteous may fall 7 times. Ilang beses ka man bumagsak. Pero kung marirealize mo bumagsak ka, pwede kang magpabangon sa Diyos. Ikaw din, nanonood ngayon, inaabot na ng Diyos ang kamay mo para tumayo ka na. Tumayo ka na. Get up and ask God for forgiveness, for right direction. If your heart is grieved by your failure, you are not out of the game. Hindi ibig sabihin, baliwala ka na. We need to learn from our mistake. Let us learn from David. He needed to wake up, move into the right direction. You need a realization. Secondly, you need to be reunited. Ito po yung ating aptitude. Verse B, 22 verse 1b, when his brothers and his father's household heard about it, they went down there. Now, look at this. Balikan natin ang sitwasyon. Si David, nung pagkakataon na yon, kailangan niyang makabalik sa mga pamilya niya. Tandaan natin na ang pamilya niya ay nakasakit sa kaloob-looban niya.
Pastor, paano nangyari yan? Alalahanin nyo, nang si Samuel ay pinatawag si Jesse at pahilerahin ang anak. Sino ang hindi kasama? Si David. Bakit? Ang kanyang tatay ay hindi naniniwala na may potensyal siya. Hello, naunawaan niyo po ba yun? Si David ay walang pag-asa sa buhay hanggang alaga lang ng tupa. At maaaring ikaw, maaaring kayo na nandiriyan sa inyong kinalalagyan, nandiriyan kayo sa inyong widescreen o sa inyong monitor. Gusto kong sabihin sa inyo na maaaring may nagsabi sa inyo na wala kayong pag-asa, wala kayong mararating. Gusto kong sabihin sa inyo, gaano man karami ang magsabi sa inyong wala kayong mararating, wala kayong pag-asa, may sinasabi sa inyo ang Diyos, mataas ang pangarap niya sa inyo. Woo! Come on! Pero hindi yon madali. Pupunta sa kanya ang kanyang ama na hindi naniniwala sa kanya, pero para kay David, kailangan niya uling tanggapin ang kanyang ama. Maaaring ang ama niyo po, ang ating mga magulang ay hindi ganong naging kasimbuti ng ibang magulang, pero magulang pa rin natin sila. Maaaring sila'y nakasakit ng damdamin natin, pero wala tayo sa daigdig kung wala ang mga magulang. Maaaring yung relasyon ng mag-asawa ay hindi nyo gusto ng mga anak dahil sa kanilang patuloy na digmaan sa loob ng bahay. Pero kahit ano pa ang sitwasyon nila, magulang nyo pa rin sila. Naunawaan niyo po ba yun? Hindi lahat ng ating mga kapatid ay gusto natin ugali. Hello? Sino po sa inyo yung lahat ng pamilya niyo gustong-gusto niyo ugali? Naku, mabait. Naku, pagka yung mga kapatid, mabait, hallelujah. Hindi. Lahat ng pamilya dumadaan sa sitwasyon na yung magkakapatid hindi nagkakasundo. May kilala po ba kayo na ganon? May alam ba kayo na pamilya na ganon? Pero si David, na nasaktan sa kanya mga kapatid, na ang sabi doon, anong ginagawa mo rito? Gusto mo makapanood ng gera, no? Nandito ka, balik ka doon! Hindi ka para dito! Pero alam niyo po, si David ay makikipagkasundo muli sa mga kapatid niya na nakasakit ng kanyang damdamin. Maaaring ang nakasakit ng damdamin sa inyo yung mga taga-church. Tandaan niyo ito. Kahit pumunta kayo sa iba't ibang mga church, hanggat nasa loob nyo, yung dala-dala nyo, kahit saan kayo magpunta, dala nyo pa rin yun. Amen? Ang kailangan ay makipagkasundo. You need a realization and you need to be reunited. Nakita po natin ang mga bagay na ito. Aptitude. Dali natin sa medyo spiritual. Ano sabi ni Jesus? Kung ikaw ay nananalangin at ikaw ay naghahandog sa Diyos, maalala mo na may nakasamaan ka ng loob, iwanan mo muna ang iyong handog, puntahan mo ang iyong kaaway, makipagkasundo ka muna. Amen. Amen. Quitter's attitude, quitter's aptitude. Pangatlo, you need to refocus yourself. Verse 2. All those who were in distress, 3 Ds, in distress, in debt, in discontented, gathered around him, and he became their leader. About 400 men were with him. Wow, si David ay nagsimula na ibangon ng Diyos. Yung mga diskontento sa buhay, puno ng utang, itong mga tao na ito na nasisiphayo sa buhay, nawawalan ng pag-asa, helpless, hopeless, harass, sila yung mga tao na ibinigay ng Diyos. Nadama ni David kung ano ang nadadama ng mga tao na ito. At pagdating ng panahon, yung mga tao na ito ay naging mga mandirigma ni David. Kaya po kahit anong naging kalalagayan, may pag-asa pa, maiaangat tayo muli ng Panginoon.
Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Come on. So make God your refuge, not God. Make God your refuge, not your job. Huwag yung reputation nyo. Hindi po yung retirement account natin. We need to refocus on God. Balik tayo sa Diyos. Siya pa rin ang kailangan natin. Amen. Ang Diyos pa rin ang kailangan natin. Ang paglayo, pagtaka sa problema ay hindi makakatulong sa atin. David fled from Saul, but his flight was never easy. Ano ngayon na matututunan natin sa mga takas na katulad ni David? Tandaan niyo po ito. Tatakas ka palayo ng palayo. Parang sa paglilingkod sa Panginoon, pwede mong layuan ang paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ka tuluyang makalalayo sa Panginoon sapagkat kahit saan ka magpunta, nandoon ang ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. He will be wherever you go. At sa pamagitan ng Diyos, kapag na-focus ka uli sa Kanya, you can find new direction. Bumalik tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mamahalin ka uli ng Panginoon, ipapadama niya uli sa iyo ang Kanyang pagmamahal. Lastly, a quitter's altitude. Mula po sa verse 3 to 5 ng 1 Samuel. Alam niyo po yung wilderness survivors or yung mga cave dwellers, yung mga quitters, they could find refuge in God's presence. Makakatagpo pa rin po tayo ng tunay na kanlungan at yun po ay sa presensya ng Panginoon. Si David, nakadiskubre po siya ng bagong komunidad. Ngayon, yung komunidad po na yon na mas mahina sa kanya, siya po ang gagamitin ng Panginoon na para palakasin. Maaaring kayo po na nandiriyan sa online streaming. Maaaring nanghina kayo, nalayo kayo sa paglilingkod. Pinakita nyo na yung dahilan nyo ang pinakamaganda pero hindi yun ang pinakagusto ng Panginoon. Pwede kayo magamit ng Panginoon sapagkat kung mahina ka, may mas mahina pa sa inyo. Naggagamitin kayo ng Panginoon para yung mahina na yon ay lumakas at isama nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Muli nating palakpakan ang Panginoon. What is the quitter's altitude? First, they protect their family. Sabi po ng verse 3, from there David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab. Pero alam natin sa kasaysayan ng Israel, naging kalaban din nila ang Moab. Pero this time, dahil kaibigan ni David ang Moab, sabi niya sa hari, would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me? Alam niyo po, anong gagawin ni David? Yung kanyang pamilya, ihahabilin niya, pero siya ay makikinig na sa gusto ng Diyos na ipagawa sa kanya. Until I heard what God will do for me. Ano ang gagawin ng Diyos sa akin? Dati ang pamilya niya ay parang asin na nagpakirot sa sugat na meron siya. Pero ngayon, iniingatan niya ang kanyang pamilya. Maaaring yung pamilya niyo po ay nakasakit sa kalooban niyo, pero hindi pa po huli ang lahat na kahit nakasakit sila, pwede pa rin natin silang mahalin at tulungan at kalingain. Amen. Amen. Maaaring ang magulang mo ay hindi ito ang mga pinakamahusay na magulang. Pero ang alam ko, nagawa nila yung the best nila, baka hanggang doon lang sila. Unawain natin sila. Amen. Hindi natin sila pwedeng sisihin bakit mahirap tayo. Kung isinilang kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero yung manatili kang mahirap, kasalanan mo yon. Sapagkat sa buhay na ito, malaki pag-asa natin. Amen. Sabihin natin, malaki pag-asa ko. Some are absentee father or mother. Nung araw, dahil sa ministeryo, naranasan ko rin yan. Halos hindi na ako nakikita ng aking pamilya, lalo na ng aking mga anak. Pero pwede pa palang mabago.
Kung hindi naging mabuti ang inyong magulang, hindi naging mabuti ang inyong mga kapatid, patawarin nyo at simulan nyo ang panibagong pakikipagrelasyon. Secondly, they were present in the sanctuary or in the stronghold. Verse 4 says, so he left them with the king of Moab, and they stayed with him as long, look at the underlined words, as long as David was in the stronghold. Who is our stronghold? Sino ang ating kanlungan? Ang pinakamaganda nating kanlungan ay ang presensya ng Panginoon. Sa Kanya tayo manganlong. Siyang mag-iingat sa atin. Si David na natili po sa stronghold, ito ang kanya naging sanktuaryo. Hinayaan ng Diyos si David na nandoon sa lugar na yon. Unti-unti nadudurog si David, broken, disappointed, full of heartbreak, broken friendship. Pero mula doon sa pinakabagsak mong kalalagayan, mangungusap ang Diyos. Mula sa pinakamaganda mong dahilan para hindi mapaglingkuran ng Diyos, nangungusap siya ngayon sa inyo. At sinasabihan ka, gumising ka na. Huwag mong panghawakan ang dahilan mo ngayon. Ang panghawakan mo ay ang pangako ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, at the journey with God, sa ating paglalakbay kasama ang Diyos, the only thing He intends to be clear is the way He deals with your soul. Ang pinakagusto lang po ng Panginoon sa atin ay ang patungkol sa ating kaluluwa. Kaya niya po tayo kinakausap pa kahit palayo na tayo ng palayo sa Kanya. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Tingnan natin si David habang siya po'y hirap na hirap, broken ng pagkakataon na yan. Lost in shadows and thoughts. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Kung pupunta siya sa lugar ng Moab at palaging titingnan ng kanyang mga magulang at pupuntahan ng kanyang mga kapatid, baka makarating kay Haring Saul. Baka gumana yung satellite ni Saul, makita siya sa GPS kung saan siya pumupunta. Masusundan siya. At kapag siya tumakas, may iwan ang pamilya niya. Ang pamilya niya naman napapatayin. Kaya kailangan niya bumalik sa stronghold. Dahil doon sa lugar na yun, makakausap niya ang Panginoon. Kung babalik siya doon sa tabernakulo, yung pumalit kay Ahimelech, yung mga saserdote at mga Levita sa lugar na yun, papatayin ni Haring Saul. Sa lugar na yun, nagsinungaling na siya sa saserdote. At ngayon, nag-iisa siya sa lugar ng kuweba. He became a cave dweller. Pero sa lugar ng kuweba, a sweet, still, small voice. Kakausapin siya ng Panginoon. Sa inyong pinakabagsak na kalalagayan, kung magbabaloktot ka ng tuhod, magiging sincero ka sa paglapit sa Panginoon, mangungusap uli ang Diyos sa atin. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Amen. Altitude. Third thing about altitude, they proceeded on their journey. Verse 5, but the prophet God said to David, do not stay in this stronghold. Hindi narinig ni David direkta ang Diyos, pero narinig niya ang sinabi ni Propeta Gad sa kanya. Ang Diyos ay kinausap sa Propeta Gad para sabihan si David. Ngayon, tayo pong lahat dito, ang naririnig nyo ngayon ay hindi galing sa akin, pangungusap ito ng Diyos sa inyo. Maging kayo po na nasa online service ngayon, huwag nyo itong tingnan na boses ni Pastor Sunny, tingnan nyo ito na boses, tinig ng Diyos upang ikaw ay gisingin sa iyong sariling dahilan, sa iyong sariling problema, upang ikaw ay makapaglingkod muli sa Panginoon. Amen?
Ano po ang sabi sa kanya? Go into the land of Judah. So David left and went to the forest of Heret. Huwag kang palayo ng palayo sa sakop ng Israel. Bumalik ka sa lugar ng Huda. Kaya po siya nagpunta doon sa Heret. Ang Heret ay palapit na doon sa lugar ng Judah. Doon po mismo sa pinakasentro ng Israel, doon po sa Jerusalem. Kaya ito pong si David nanduro na sa Heret. Mga kapatid, hindi ka man makarating sa pinakasentro ng paglilingkod sa Panginoon, pero ang maganda, lumakad ka pabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah! So David left and went to the forest of Heret. Nung madinig niya sinasabi ni Propeta Gad, siya'y nagising at nagsimula siyang umalis sa kuweba. Kaibigan, umalis ka na diyan sa iyong kuwebang kinalalagyan. Tumayo ka at simulan mo ang paglilingkod sa Panginoon. David creates a community of God. Those who are in distress, in debt, discontented, became a great army. Iiwanan niya ang lugar ng Gath, the land of the giants. Iiwanan niya yung cave of Adullam, the place of loneliness. Iwanan niya yung wilderness, yung cave of Adullam. Sabi sa kanya ni Propeta Gad, go into the land of Judah. It was a simple, small green light to David. Cave dwelling ended. Tapos na ang kanyang pamamalagi sa kuweba. Kaibigan na nasa online streaming, tapusin mo na ang pananatili mo sa kuweba. Pumunta ka na sa sanktuaryo ng Panginoon. Amen! Amen! Let me share with you the life of Florence Chadwick. Isa sa pangarap niya nung kanyang bata ay maging great swimmer. Age of 6, 6 na taong gulang pa lamang. Dahil sa pagnanasa niya na maging great swimmer, yun pong kanyang mga magulang ay kinumbinsi niya na isali siya doon sa swimming competition. At ang swimming competition po na ito ay 50-yard race lang. Na-persuade ang kanyang mga magulang. At sa dami nilang mga kasama sa paglangoy, siya ang pinaka-kulelat. Huling nakarating sa 50-yard. Noon siya po ay teenager na, siya po ay nakipagpaligsahan para magkaroon siya ng spot sa Olympic team. She did, but she failed to make a spot. Hindi po siya nakasama sa mga papadala sa Olimpiada. Hanggang sa siya po ay magdalaga, hanggang sa siya ay makapag-asawa. Pero hindi naaalis sa kanyang isipan ang kanya pong pagnanasa na kung saan po'y maging great swimmer. Sa patingin niya, malakas pa siya, kaya niya pang manalo doon sa pangarap niya na ito. Isa po sa pangarap niya ay malangoy ang Catalina Island. Yun po ay mula po sa San Diego, siya po ay lalangoy ng mga 26 mile. Sir Jeriel, i-google mo nga, gaano ba kahaba ang 26 mile? Tingin ko mga 42 kilometers yan. Almost. Or 41 plus. Ha? Lalanguyin niya yung Catalina Island mula sa San Diego at ito po ay, tama pala no, 42 kilometers. 42 kilometers, kung tama po ang estimate ko,
Maaaring ito po ay mula Malolos hanggang sa Balintawak o monumento. Lalanguyin niya po yun. Iyon ang gusto niyang malangoy. Hindi po ganun ka-eksak. Noong pong July 4, 1951, she made the attempt. Ang problema po ay hindi ang layo na 42 kilometers. Ang problema po ay ang napakalamig na tubig. Ang pangalawa pong problema dyan, ito ay shark-infested area. Nilangoy niya po ito at alam niyo po ba, 15 hours na siya, 15 oras na siya lumalangoy. Dire-diretso po yun. Wow, look at the stamina. After 15 hours, yung mga rescuer niya, kinawayan niya na sumakay na siya sa kanyang bangka. Hindi na niya kaya. Bakit po? Sapagkat sa harapan niya ay napakakapal na fog, wala siyang makitang island. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sumakay siya ng bangka, pagkaraan ng ilang minuto, nanduro na sa island, kalahating milya na lang pala yung island. She failed. Marami po sa atin ganon. Mararating mo na yung isa sa pinakamataas na paglilingkod, umatras ka pa. Ano ngayon na nangyari? Pabagal ng pabagal yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Pero hindi pa huli. Pwede ka pang magsimula ng panibago. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Alam niyo po, kinabukasan sa news conference, sabi niya sa sarili niya, alam niyo po, hindi sa gumagawa ako ng excuse sa sarili ko. Sabi niya, kung nakita ko lang yung pampang kagad hindi na ako sasakay sa bangka at ako tutuluyan ko ng lumangoy. Meron sa yung sariling excuse. Alam niyo po, minsan yung excuse natin, para po paluwagin na lang yung dibdib natin. Para sabihan na lang natin yung sarili natin na, kaya ka nagkaganyan talaga may problema dun Kaya naunawaan kita. Gusto natin na pasayahin na lang ang kalooban natin, pero sa kaloob-looban, alam mo, you fail. Hindi po siya doon natapos. She tried another attempt. Ganun pa rin, foggy pa rin ang panahon. Malamig pa rin, shark-infested pa rin ang lugar. This time, she made it. Na-break niya yung record niya na instead na 15 hours, 13 hours na lang nalangoy niya ang Catalina Island. Yung Florence Chadwick na nagsabi ng ganito, if I could see in the land, I might have made it. So kung katulad tayo ni Florence Chadwick, kahit na nag-fail sa umpisa, pwede pa rin mag-bounce back. Si David na natili ng matagal sa kuweba, pero naunawaan niya, hindi siya pang kuweba, siya ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw na nasa online, hindi ka pang kuweba na ginawa mo. Ikaw ay para sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. We need to move on. The question is, are you in the wilderness? Katulad ba ni David ay nasa wilderness tayo? Kung tayo po may ganong kalalagayan, we need to find refuge in God's presence. Let me share with you the story of Whit Criswell. Lumaki po siya sa isang pamilya na kung saan ay mga Christian. Na isasama siya sa church. Bata pa lang siya, nakaka-attend na siya ng Sunday school. Pero dala nung kabataan, nakapasok pa rin siya sa bisyo. Nakalakihan na po niya na siya po'y nagsusugal, pero sumasamba palagi. Naalala ko noon ng isang kapatid pero nasa piling na siya ng Panginoon. Isang kapatid po na yon, alam niyo po ba, matagal na siya sa church leader na rin.
palagi pa palang pumipila sa loto. At iyon ang kanyang pag-asa, loto. Isang araw po, ako ay papunta doon sa Mercury. Di ba katabi noon ng loto? Ay, hindi nyo alam. Kasi ang alam nyo ay puro library at banal na kasulatan. Bumababa pa lang ako sa sasakyan, nakita niya na palang sasakyan ko at ang pababa na Pastor Sunny. At matalino siya. Kasi katabi ng loto ang bilihan ng tubig, ng mineral water. May dala rin siyang galon. At nung makita niya si Pastor Sunny, umalis siya sa pila ng loto at pumila sa tubig. Hallelujah! Pero nagpatotoo siya, takot na takot siya. Pero yung kalalagayan niya na yon ang ginamit ng Panginoon para wag na siya magtiwala sa loto. Sa Diyos na uli siya nagtiwala. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Si Whit Criswell, nagsusugal. Hanggang sa siya magbinata, hanggang makatapos ng pag-aaral, hanggang mapasok sa bangko. Hindi na wala ang pagsusugal. Mas marami ang natatalo kaysa panalo niya. At alam niyo po, hanggang dumating ang sitwasyon, dinidispalko niya na ang pera ng bangko. Pagdating ng auditing time, alam niya, pagkaraan lang ng ilang oras o isang araw, 2 araw, sa auditing, lalabas na ang mga nakuha niya. At alam niya, katapusan niya na yon. Hindi niya alam ang gagawin, hiyang-hiya siya sa buhay niya at sarili niya. Hiyang-hiya siya sa pamilya niya. Ang ginawa niya po, sumulat siya ng suicide note, address sa kanyang asawa at inamin ang lahat ng kanyang kasalanan. Pero po, bago siya umalis ng kanyang bahay, kinuha niya ang kanyang baril. Sumakay siya ng kanyang sasakyan. Nagtungo po siya sa isang lugar na madilim at walang tao. At maya-maya po, nung nakahinto na siya doon, kinuha niya ang kanyang baril, itinutok niya na sa kanyang sentido. Sabi ng isip niya, barilin mo na sarili mo, wala ka ng pag-asa. Iputok mo na. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi niya maiputok. Sa likod kasi ng kanyang isip, may nagsasabi din, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, hindi ikaw ang kukuha nito. At nasa isip niya rin ang takot sa impyerno kung siya magpapakamatay. Hindi niya po mabaril ang sarili niya. Binuksan niya ang bintana, nagsanay muna siya sa labas, pinaputok niya, pumutok. At maya-maya po, ang ginawa niya, tinutok niya naman sa noo niya. Nanginginig uli siya. Hindi niya mapaputok. Natatakot siya sa impyerno pag siya'y namatay. At nung oras din na yon, pagkaraan ng pagmumuni-muni, bumalik siya sa bahay. Dinatnan niya ang kanyang asawa, binabasa ang kanyang suicide letter. At nung mabasa ito ng asawa, nakita ang kanyang asawang si Whit Criswell. Tumawag ng pulis ang kanyang asawa. At sa harapan ng kanyang asawa, pinusasan siya. Nakulong siya, nasentensyahan, nakulong, nagdusa. At sa lugar po na yon, unti-unti niyang naalala kung sino siya sa harapan ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang sentensya, bumalik siya sa church. Kahit simple lang na tagalinis, kahit simple lang na aser, nagpatuloy siya, hanggang sa unti-unti nababago siya ng husto, hanggang sa siya makarating na sa leadership. Sumunod na mga taon, yung senior pastor niya ay nag-pioneer ng isang panibagong church. At alam niyo po, si Whit Criswell ang inilagay niya na magpastor sa lugar na yan. Mula sa kuweba ng Adulam, naging senior pastor siya sa lugar na yon. At sa lahat ng outreach nila, iyon ang naging fastest growing church sa lugar nila.
sa Panginoon, palaging may bagong pag-asa. Woo! Come on! Come on! Malakas sa palakpak sa Panginoon! Lastly, you need to find comfort in God's people. Kung nalayo ka sa Diyos, yung lagi mo nang kausap, kung sino lay nakikinig sa iyo, kasi kayang-kaya mong utuin, kayang-kaya mong makipagkwentuhan ng maayos, hindi sila ang mundo mo. Ang mundo mo ay mga taga-church din. Hello? Bumalik ka sa lugar na kung saan may mananalangin sa iyo ng totoo, hindi makikisimpat siya sa iyo, pero magsasabi sa iyo ng totoo para sa iyo. Bumalik ka sa iyong mga kapatid. Bow your heads, please, and close your eyes. Panginoon, marami pong salamat sapagkat Ikaw ay nangusap sa amin. I really don't know, Panginoon, kung sino po ang nasa kanikanyang mga kuweba. Pero sa pagkakataon po na ito, nais naming lumapit po sa iyo. Ano man po ang inyong kalalagayan, ano mang kuweba ang inyong kinalalagyan ngayon, kailangan niyo po ng realization sa buhay niyo. Pag-isipan niyo po ang mga bagay na ito sumandali. As our organist is playing this kind of music, will you please talk to God? Maski kayo po na nandiriyan sa online streaming, na-realize nyo po hindi ang inyong sariling kuweba na inyong pinuntahan o kuweba na inyong ginawa ang tamang lugar nyo. Ang tamang lugar mo ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon. If you are that person as you sing with us this very morning, make it as a prayer of your heart. Into your hands I commit again.